nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. DZXL Flash Report! Saglit mga sama, may opisyal daw ng gobyerno na nagbitiw sa pwesto. May balita si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. For health reason, ito ang naging dahilan kung bakit nagsumite ng kanyang resignation si NDRRMC OCD Administrator Yusek Eduardo Del Rosario. Ito yung kinumpirma ngayon lang ni NDRRMC spokesperson Major Reynaldo Balido. Nagsumite ng kanyang resignation letter si Del Rosario noong April 24, araw ng Biyernes. Matatanda ang si Del Rosario ay naitalagang kapalit ni Benito Ramos noong February 1, 2013 at si Ramos nga ay nag-resign noon dahil din sa health reason ng kanyang asawa na naoperahan. Ang ni Del Rosario na siya ay magre-resign ay nakarating na sa tanggapan ni Defense Secretary Voltaire Gasmin at hinihintay na lamang ang opisyal na announcement kung tatanggapin ba ito ng kalihim. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. 558! Kami naman, ang inyong mga tagapagbalita muli, ako si Buddy. Ano ko naman si Weng? Idinulog po ni Barangay Captain Armando Ilahi Sr. sa DZXL RMN Radio ang matagalang problema sa dalang barangay. Sa isinagang Lusob! Barangay program ng DZXL sa Barangay 598, Zone 59. Yan sa may Old Santa Mesa, Maynila. Sinabi ni Ilahi na noong 2012 at 2013 ay nagkaroon po sila ng dengue outbreak. Ayon pa sa kanya, humingi na rin sila ng tulong sa Department of Health para sana sa pagpapausok o yung dipaging laban po sa malamok na posibleng carrier ng dengue virus. Humingi po kami ng tulong sa kanila, madipag. Ang sabi po nila, obsolete na raw yung dipaging dahil tinataboy lang doon ang lamok at hindi naman nakaka-prevent ng sakit na yon. Subalit tinugunan po kami nung ngayong Councilor Joel Parr, magpadala siya ng treatment na misiban tawag po sa ganun. Bilang mga kanal ay nilalagyan ng mga treatment upang mamatay yung itlog ng lamok. Tawa ng Diyos po, sa ngayon nabawasan po, nawala na yung sakit ng dengue. Pero maasahan niya sila na sana po ay tuloy na itong maiwasan sa kanilang lugar lalo na papalapit na naman ang panahon ng tagulan. Sinabi pa ni Ilahi na palagi silang nagde-declag na mga kanal pero ang problema ay tapo naman ng basura ang ilang mga residente. Dahil dyan kagad daw maksyon ng DCXL at tinawag ang pansin po ng DOH hinggil sa problema ng mga taga-barangay 598 mga kasama. Dyan ay natasa na ni Dr. Lyndon Lisuy, Program Director ng DOH, si Captain Ilahi, si Chairman na gumawa po ng request hinggil dito para makagawa din sila ng kinukulang aksyon. Ganito, tingnan po natin dito natin gawin. Pagdalaw sila ng request para ma-document po natin ito na in-actionan na pwede natin actionan to, tapos tingnan po natin na titignan po natin ang may tauhan talaga kaya inano ko sa lokal ang may tauhan. Tingnan po natin kasi ang health kasi natin ay default. Pero tingnan po natin anong pwedeng gawin. Sina Barangay Captain Armando Ilahi at tapos si DOH Program Director Dr. Lyndon Lisuy sa interview ng DCXL. Kalaboso yung isang Chinese businessman matapos itong humarurot sa halip na huminto sa checkpoint malapit doon sa tinutuluyang hotel ni US President Barack Obama sa Pilipinas. Bandang alas 1:45 kanina madaling araw nang sitahin sa checkpoint sa Vicente Soto Corner de la Rama Street sa tapat yan ng Philippine International Convention Center ang suspect na si RV Lee. May plaka ang sasakyan nito na XLW 587. Pinaharurot ho ng suspect ang kanyang sasakyan at binangga pa yung barikada ho ng pulisya kaya't nagasgasan ang gilid ng sasakyan. Natanggal pa ho ang side mirror sa driver side. Ayon kay Lee, ihahatid lang dapat niya ang kasama niya pa kaya plinano nilang dumaan sa Macapagal Avenue. At hindi rin niya alam na namamalagi pala doon sa Sofitel si Obama. Pero halata naman ang sobrang kalasingan nitong si Lee kung kaya't hindi na nagdalawang isip ang mga otoridad na sampahan nito ng kasong disobedience to authority at disregarding arrest. DZXL Bulat Palaro.
Inaayos na po ng Top Rank Promotions yung 5-fight contract extension ni WBO welterweight champion Manny Pacquiao. Ayon kay Top Rank Promotions CEO Babarom, sakaling maselyuhan ng bagong kontrata ay mayroon pang 2 taon o hanggang 2016 pa ang boxing career po ni Pacman. Ibig sabihin ay magkakaroon pa ng 2 laban si Pacquiao sa 2015 at 2 rin sa 2016. Samantala, kinumpirma naman ang Canadian advisor nito na si Michael Conks na nag-uusap sila ni Arum tungkol po sa contract extension pero wala pang pinal na desisyon. Tatandang 2005 nang simulang ipromote ni Arum ang mga laban ni Pacquiao at dito po nasungkit ang 8 titulo sa magkakaibang weight division. DZXL Showbiz Balita. Loli? Loli. Patulog yata para. Yan na. Yan. Hi, thank you. Hello, everybody. Hello, Hi. everyone. Thank you, Ay, mas Loli, sandali lang ha. Angel, bago ka pumasok, ako muna. Pinasasampa na ng sa korte ang kasong physical injuries, physical abuse, laban sa aktor na si Raymart Santiago. Dahil sa sinasabing pananakit nito sa dating asawa na si Claudine Barreto. Sa resolusyon ng Marikina City Prosecutor's Office, may probable cause ang reklamong isinampa ni Claudine. Sa kanyang reklamo, inihayag ni Claudine na biktima siya ng pang-abuso ng aktor. Yun na nga. At hindi pa naman na makapagbigay ng reaksyon si Santiago, si Raymart, dahil pa hindi pa niya nababasa ang resolusyon na yun. It's me, Loli. Paparapapap, Lollipop. DZXL Flash Report. May balita si Angel Roquillo. Angel, i-radyo mo. Kasamang body kasalukuyan ng tinutupok ngayon ng apoy ang ilang barong-barong ilang kabahayan dito sa lungsod ng Maynila. Partikular dito nga sa may Santa Elena, Juan Luna, Binondo, Maynila. At ayon sa Manila Bureau of Fire Protection, itinaas na sa fourth alarm etong naturang sunog. Abangan ang buong detalye sa aking pagbabalik kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Roquillo. Tata RNN. DZXL Flash Report. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. What you doing here? What you doing? Haven't you left already? No, not yet. I'm still around. May catering kuhan pa kayo? May catering pa? Tapos na because Obama has left. Actually, hindi pa sila nababayaran. Diba? Consignment pa. Bukas pa na may account yata eh. Dollars yun, di ba? Dollars. Ang dami niya pinakain mga pako. Oo. Pako, Durian sana. Kalabasa. Pati yung mga damo-damo doon sa likuran ni Talbos, Obama talbos. kahapon. Sa backstage nila, yung background nila. No? Backstage. Pilipino. Okay. So ano bang masarap ngayon kainin? Tanghali. Yan eh. Anong ulam nyo? Kami? Wala pa nagdo-donate, sir. Ito na ang ating balita panghimagas. Sa kanat, kapwa kami ni Paring Weng, bingi. Nag-ring kami ng sinong magdodonate. Sa ganyan mga Tayo paiwating. Ito na, trending ngayon sa social media ang video ng isang tatay mula sa Moscow, Russia. Mascom. Saan tinuturuan ito ang kanyang anak na tinatayang nasa 1 hanggang 3 taong gulang na manigarilyo. Yan. Kita-kita sa video kung paano tinuturuan ng ama ang kanyang anak kung paano humitit at magbuga ng usok mula sa sigarilyo. Maririnig rin sa background ng video ang boses ng isang babae na sa halip na sumuway ay tuwan-tuwa pa sa ginagawa ng mag-ama.
Sa ngayon ay mayroon ng 150,000 views ang nasabing video. At umani naman ito ng katakot-takot na batikos mula sa mga netizens. Yan po ang ating balita pang himagas ngayon na isang ama ay nagtuturo sa kanyang batang anak. Manigarilyo. Bagay, matandaan na raw eh. Ang klase. Oo. 1 year old na eh. Walang araw tayo Ibang pupulot. klase yan. Yan yung natrending yan sa ating mga netizens ngayon. Paglaki naman nun eh. Doon din ang punta nun. Kaya in-advance niya lang. Magaling. Hindi na kasalanan. Di ba pag lumalaki eh, kasalanan ng mga nasa labas. Yung pag lumaki eh, talagang mahirap pigilan ng Mahirap bisyo. na pigilan eh. Kaya ngayon pa lang, in-advance niya na para paglaki siguro tigil na. Sawa na eh. Di ba? Bakit? Kasi maaga pa, may Baka- sakit na. Maaring di na lumaki. Yan po ating balita pang himagas kayo tanghali hatid ni Misteryoso. Thank you. Thank you, Mr. Yoso. Yung mga diadaanan na lamang ho ang gutom sa paninigarilyo. Magandang tanghali ho sa inyo. Ayan. Pero gano'n. Sa ba't pagkakain talaga sigarilyo kagad? Eh, iba, kahit walang kain, sigarilyo lang. Busog na. Panunaw ka, oo nga. Okay, Sige. thank you. Thank you, PCSO. Tuloy po inyong pagsuporta, pagtaya para makatulong tayo. Thank you, PCSO. Thank you, Obama. Thank you. Ingat, Obama. Thank you. Ingat. Balik na sa normal ang schedule ng mga flights ngayon. May mga nadidelay galing sa Mindanao, delayed ang flights dahil That's right. pinauna mo nang umalis yung malaking ibon. Alright. Diretso naglalagablab na balitang tatak RMN. Inyo po napakinggan sa DCXL 558 mga kasama. Tanghali ho ng Tuesday, April 29, 2014. Happy birthday kay Tol Eric San Juan. Happy birthday, Prof, ha? At syempre kay kasamang Saldi Roque. Paano? Di kami nagti-thank you sa serbisyo publiko with the news today. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Oberas. From the United States capital, from dyan lang, at Dito lang. Weng de la Peña. And all of us here. Ay, Tatak RMN. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.